man iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, keto Abile, magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, at gayon din ay magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo muling magkakasama-sama mga kabigwas ngayong araw ng Martes, Marso 10 taong 2026, sa ganap na alas 6:31 ng umaga. At akong inyong maging tagapag-ulat mga kabigwas ngayong araw, Ronnie Abile. At para sa ulo ng ating mga balita. Para sa ating balitang international mga kabigwas, Trump sinabing dapat aprobado ng US ang susunod na Supreme Leader ng Iran. At sa isa pa nating balitang international, bilang ng mga nasawing sundalo ng US sa pag-atake ng Iran, nadadagdagan pa. Sa atin naman balitang national, gaming app na kahalintulad ng Tetris, umano'y ginagamit ng mga naarestong espiya. Unang batch ng repatriated OFW mula sa Abu Dhabi na apektado ng umiinit na higdwaan sa gitnang silangan, ligtas na nakauwi sa bansa, at ang balitang yan ay ihatid sa atin mamaya lamang ni kasamang Robert Villegas. Senator Marcoleta, kinestyon si Senator Lacson sa kawalan ng investigasyon sa aligasyon ng mga dating Marines. Four days work week sinang-ayunan ni Congressman San Fernando, at ang balitang yan ay ihatid sa atin mamaya mga kabigwas ni kasamang Don Robert Ramiro. At mahigpit na pagbabantay sa supply at retail prices ng mga pangunahing bilihin sa merkado, panawagan ni Senator Gatchalian. At dadako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bigwas Balita International. Sa ating balitang international mga kabigwas, Trump sinabing dapat aprobado ng US ang susunod na Supreme Leader ng Iran.
Iginiit ni Donald Trump na ang susunod na magiging supreme leader ng Iran ay dapat munang aprubahan ng United States kung nais nitong manatili sa kapangyarihan. Ito ang naging pahayag ni Trump sa isang panayam nitong linggo, oras sa Amerika, kung saan binigyang diin niya ang pangangailangan na matiyak ng Estados Unidos na hindi makakagawa ang Iran ng nuclear weapon sa hinaharap. Ayon sa Pangulo ng Amerika, nais niyang maiwasan ang mga naging pangyayari matapos ang pambobomba ng US sa 3 nuclear facilities ng Iran noong Hunyo 22 nitong nakaraang taon na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi rin anya isasantabi ng administrasyon ng US ang posibilidad ng magpadala ng special forces upang kontrolin ang enriched uranium ng Iran kung saan ay at ito ay kung kinakailangan. Para sa pahayag ng isang senior official ng administrasyon, may sapat umanong uranium ang Iran na maaaring gawing weapons grade material sa loob lamang ng humigit kumulang 10 araw. Sa isa pa nating balitang international mga kabigwas, kinumpirma bilang ng mga nasawing sundalo ng US sa pag-atake ng Iran na dadagdagan pa. Kinumpirma ng United States Central Command na nadagdagan ang bilang ng mga sundalong Amerikano na nasawi matapos ang pag-atake ng Iran sa Saudi Arabia noong Marso 1. Ayon sa ulat, pumanaw ang ika-7 sundalo matapos hindi na makayanan ang matinding pinsalang tinamo sa katawan. Isang linggo itong nanatili sa paggamutan bago tuluyang binawian ng buhay. Bago ito ay naitala na rin ang pagkasawi ng 6 na sundalong Amerikano sa hiwalay na pag-atake ng Iran sa Kuwait. Samantala, inamin ni Donald Trump na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga nasasawing sundalo ng US habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Ibinunyag din ng Pangulo ng Amerika na pinag-aaralan ng kanilang pamahalaan ang posibilidad na magpadala ng mga sundalo sa Iran upang pigilan at tuluyang labanan ang mga pag-atake na iniuugnay sa naturang bansa. Oras natin ganap ng alas 6:36 ng umaga at tayo dadako naman para sa ating balitang nasyonal. Bigos Balita National. Sa ating balitang nasyonal, gaming app na kahalintulad ng Tetris umano'y ginamit ng mga naarestong espiya ayon sa AFP. Ibinunyag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang gaming application ang umano'y ginamit ng mga naarestong espiya upang makipag-ugnayan sa kanilang mga handler at makapagpadala ng sensitibong impormasyon nang hindi agad natutukoy ng mga otoridad. Sa isang press briefing, sinabi ni Roy Vincent Trinidad na ang naturang application ay kahalintulad ng larong Tetris ngunit may nakatagong communication feature. Ayon sa kanya, nagiging lihim itong messaging platform sa sandaling maglagay ng partikular na prompt o password ang gumagamit. Sa pamamagitan ng nasabing sistema ay nagagawa umano ng mga sangkot na makipagpalitan ng impormasyon nang hindi madaling namomonitor ng ating pamahalaan. Dagdag pa ng AFP, ilan sa mga nahuling espiya ay may kaugnayan sa Department of National Defense at Philippine Navy, habang ang isa naman ay may koneksyon sa Philippine Coast Guard. Dahil dito ay nanawagan ang National Security Council sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang vetting at background checks sa mga empleyado, lalo na sa mga may access sa sensitibong impormasyon ng gobyerno. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:38 ng umaga. At tayo babalik mga kabigwas pagkatapos lamang ng ilang patalastas.
O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May minanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsagawa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:41 ng umaga at tayo nagpapatuloy para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At para pa rin sa ating balitang national mga kabigwas, Bigwas Balita National. Senator Marcoleta, kinwestiyon si Senator Lacson sa kawalan ng investigasyon sa aligasyon ng mga dating Marines. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta si Senator Panfilo Lacson kaugnay ng umano'y kakulangan ng aksyon sa mga aligasyong inilabas ng dating 18 miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa kanyang privilege speech sa Senado ay iginiit ni Marcoleta na nararapat lamang na magsagawa ng formal na pagdinig hinggil sa mga pahayag ng dating mga Marines na naglahad ng umano'y pagdadala ng mga maletang pera sa ilang personalidad sa pamahalaan. Ayon sa Senator, malinaw umano sa mga salaysay ng mga testigo na isinama sila ng dating kongresista na si Zaldico upang maghatid ng mga maleta sa isang bahay na iniuugnay sa Pangulo do sa kanilang lugar sa Ilocos Norte. Ipinunto rin ni Marcoleta na sa halip na agad imbestigahan ang usapin at ilahad ito sa publiko, ay kinwestiyon umano ni Lacson ang kredibilidad ng mga naglahad ng impormasyon. Dagdag pa niya, hindi rin umano ipinatawag ang ilan sa mga personalidad na binanggit ng mga dating sundalo sa kanilang mga pahayag. Iginiit din ni Marcoleta na tila mas mabilis na nabibigyang pansin ang mga aligasyon kapag iniuugnay ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersiya.
Sa panig naman ni Lacson, ipinaliwanag nito na ang mandato ng Senate Blue Ribbon Committee ay alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng matibay na ebidensya at hindi umano dapat umusad ang isang investigasyon kung nakabatay lamang sa mga aligasyong wala pang sapat na patunay. Bigwas! Bigwas! At para sa isa pa nating balitang national mga kabigwas, 4 days work week sinang-ayunan ni Congressman San Fernando at ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Don Robert Ramiro. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa panukalang pagpapatupad ng 4-day work week bilang bahagi ng energy savings measures ng pamalaan, ngunit iginit niyang hindi dapat maapektuhan ang sahod ng mga manggagawa. Kaugnay nito ay umalma ang mambabatas makaraang sabihin ng Department of Labor na walang overtime pay sa dagdag na oras ng trabaho na labag anya sa 8 hours working standard. Ayon kay San Fernando, naunawaan niya ang pangangailangan ng pamalaan na magpapatupad ng emergency measures upang makatipid sa enerhiya. Ngunit kailangang tiyakin na hindi masasakripisyo ang kapakanan ng mga manggagawa. Dapat aniya ay buo pa rin ang maiuuwi ng bawat empleyado sa kani-kaniyang mga pamilya, lalo na tumataas ang presyo ng krudo o langis. Batay sa 8 hours working standard na nakasaad sa batas ng paggawa ay ang labis na oras ng trabaho ay dapat bayaran ng gobyerno na nasasakop sa kautusan ng palasyo maliban lamang sa hindi saklaw nito. Mula sa National Capital Region, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Bigwas! Bigwas! At maraming salamat kay kasamang Don Robert Ramiro. Bigwas! Bigwas! Oras natin mga kabigwas ay alas 6:46 na ng umaga. At para dun sa ibang balita ng mga kasamang mga kabigwas na ihahatid sana ni kasamang Robert Villegas, ay baka mamaya sa tanghali na lang natin maibalita dahil hindi natin makontak pa sa ngayon ang ating reporter sa lungsod ng Maynila. At yan mga kabigwas ang aming mga nakalap na balita ngayong umaga para sa Arangkada Bigwas Balita. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Ronnie Abile. At sa ngalan pa rin ng ating General Station Manager, Ma'am Noemi Cascara. Sa ating Program Director, Sir Jeffrey Balahonda. Sa ating News Director, kay Ma'am Rose Dingding. Ako ang inyong nasama, Ronnie Dave Abile. Maraming salamat mga kabigwas at kita-kita ulit tayo sa araw ng bukas.